Hello mga ka-Andrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. So masaya na ba ang lahat? Medyo nakakabawi-bawi na tayo. Medyo gumaganda na ang takbo ng ating bentahan at negosyo. So ayan, medyo na busy ako the whole day simula nung Thursday ba yun? So salamat sa Panginoon. Ayan, meron tayong message or katanungan na sasagutin. Kung magkano daw ba ang patungan ng gulong at oil. Alright. So, alam niyo mga ka-Andrep, 'di ba, ang dami-dami nating items sa motor shop, ganyan, sa motor parts business. Napakaraming items, simula mga basic, simula yung mga pang-maintenance hanggang sa mga panloob, mga pyesa na mga panloob. Pero sa totoo lang, yung karamihan na yung mababa yung markup or mababa yung patong na mga items, is sila yung mga fast moving. So you know why? Dahil nga sa fast moving sila, kaya medyo mababa yung markup natin sa kanila. Pero when we say mababa ang markup, hindi naman yung markup na kagaya ng nasa grocery tayo. Medyo iba yung markupan pagdating sa ating mga items, sa ating mga produkto, dahil nga medyo matataas yung ating mga capital dito sa ganitong klaseng business. At the same time, medyo pang matagalan naman ang gamit sa kanila. Let's say for example, the cadena, the sprocket, hindi naman siya every day or every other day pinapalitan, kaya iba yung markup sa ganitong klaseng business. Same with the hardware and construction supply. Pero sa dinami-dami ng parts at ng paninda natin dito sa ating motor shop, ang pinakamasasabi ko na, ang maishishare ko na mababa yung markup ay isa sa kanila yung mga fast moving. So kabilang dyan yung mga bearing. Pero ang pinakamababa talaga, for me I'm not so sure sa iba. So comment nyo na lang din po kung same yung ating thought, kung same yung ating opinion, yung ating pamamalakad. Pero for me, and observe ko rin sa iba, yung pinakamababa talagang markup dito sa ating sa ating mga paninda is the tires and the oil. So yan din yung tinatanong ni Sir na isa nating ka-Andrep, kung magkano ba ang markupan. Hanapin ko yung message niya. So shout out, huli ng shout out, B2YS Motor Parts and Vulcanizing Shop from Silay, Negros Occidental. Ayan, tama. Paano ba ang tamang markup? So, medyo mababa. Nagre-range lang yan sila sa 20 to 25. So, ang iba, sagad 15 to 25% ang markup sa kanila. You see, the tires ay napakataas ng mga capital nila. Pero yung markup sa kanila is doon lang sila nag-margin. Depende pa yon sa iyong location. So, from 15 to 20, maximum of 25. So, napakaliit niya. To think na fast moving nga yung mga yan, pero napakarami ring utang sa gulong. Kaya wag na wag po ninyong ipapautang yung inyong mga gulong at oil. So, share ko lang sa inyo, nakaraang umaga lang yun, kakilala ko pa naman. So, nangungutang siya ng gulong, 350 by 17 pa naman para sa kanyang boxer. So, I'm so sorry talaga, tinanggihan ko po talaga siya kahit kakilala ko siya. Dati siyang nagtrabaho pa rin dito sa amin nung nagpapakarpintero kami. Pero sabi ko, pagpasensyahan nyo na po kasi ang liit lang ng aming tubo dyan sa gulong, kaya hindi po talaga ako nagpapautang ng gulong, oil at interior. So, yun yung sinabi ko. Sabi ko, okay lang na utangin yung mga pyesa, pero pagdating po sa gulong at interior at oil, so ang interior pwede pa pwede mo pang pagbigyan, pero sa gulong talaga sabi ko, pagpasensyahan nyo na, hindi po talaga. So the other naman, kahapon lang yata o isang araw, yung CRF niya, so mag-change sana siya ng gulong harap at likod. Problema, kinapos na sa budget. So kung pwede daw ba yung isa doon ay isutangin niya, sabi ko, naku, wag naman po, ang liit-lit ng tubo namin, ang patong namin dyan sa gulong, tapos utangin nyo, naku, wala na kaming kikitain dyan. Okay lang sana kung pyesa ang utangin nyo po, ma'am, sabi ko ng ganun. So, as much as possible talaga hindi ako nagpapautang ng gulong sa dahilanan nga po na mataas ang capital ng gulong at mababa yung markup natin. Sa pagtambay nung pagkakautang nila na hindi makabalik agad ang capital natin, talo na tayo doon, 'di ba? Buti na lang kung bukas or sunod na araw is
mababayaran na. Paano kung bibilang ka ng buwan, marami pa naman sa susunod, hindi natin sa susunod na araw, sa susunod, pero uuwi sa susunod na taon. So, sandami na yan dito, Diyos ko. Marami na experience ko na yan, kinakalimutan ko na lang na ganun. Pero palaging i-share ko rin sa inyo, palaging sinasabi ni nanay dati sa amin, kasi yung nanay ko, syempre, mahirap kami. Belong talaga kami doon sa yung parents na nangungutang palagi para may ipang-suporta sa amin, ipadala sa pag-aaral kasi umaasa lang sila sa nyugan. Palagi niyang sinasabi na siya ay nakapagpatapos ng dalawa niyang anak, ako at ang ate ko, ng pag-aaral sa pangungutang, pero never daw na take for granted or lukuhin ang mga inuutangan. Kasi yung mga inuutangan daw natin, yung mga mayayaman daw, patuloy lang yan sa pagyaman. Tayo na nangungutang, tayo daw ang kakarmahin at mauuwi sa wala nang magpapautang sa atin. So, totoo po yun. Kasi yan, ngayon, ang mga may utang dito, 525, 400 plus, 300 plus, diba? 3,000 plus, 6,000 plus, 2,000 plus, iwas-iwas na. O buti kung magkataon the whole life nila na okay yung motor nila, paano kung sa amin lang din pala sila nakakautang, di ba? Paano kung sa atin lang din pala sila napagbibigyan, kasi sa ibang shop hindi talaga, di ba? Tapos sinira pa nila yung sarili nila sa atin na nautangan nila. So, ganun yung mangyayari. Wala na silang mapuntahan. So, hindi talaga ako nagpapautang ng gulong. At huwag niyo po ipapautang ang gulong dahil sa halip na maibenta nyo yan, maibalik ka agad ang puhunan at may konting tubo, is matatambay siya at mawawalan ka ng kita. Lugi ka pa. Lugi in the sense na natambay ng matagal yung pera mo, hindi nakabalik. Instead na nakabalik na sana, na-enroll mo na, na-purchase mo na, may konting kita ka na doon. Yung kinita mo doon, pwede na yun pambili ng ng ulam or pandagdag na naman sa kapital, pero dahil nga sa inutang nakatambay, walang nangyari. So, abunado ka pa, diba? So, yun lang po, Sir B2YS Motor Parts and Vulcanizing Shop from Silay City, Negros Occidental. Ayan, shout out po sa inyo dyan sa mga taga Negros. Ganun lang po, medyo tansyahin lang din po natin from 15 to 25. Depende palagi kasi sa location yun eh. Kung halimbawa medyo gitgitan, medyo nasa city, and then depende sa brand. Ang kagandahan lang kung wala kang kaparehong brand, pwede mo talaga siyang ma-mark upan ng maganda kasi may reason ka, walang kapareho, ikaw lang meron, lalo na kung maganda yung ganong klaseng brand. Tendency naman nun, hindi kilala ang brand, so medyo mahirapan kang ma-push at hindi mo rin siya mapresyohan na maganda kung hindi mo siya ma-push doon sa mga customers mo. Hindi kagaya ng mga brand ng mga gulong na mga kilala na. So, kumaga average yung yung markup mo, pero fast moving siya kasi kilala na siya ng mga customers, hindi mo na kailangan i-push talaga. Unlike pagbago, kailangan mong i-push, pero mataas ang pwede mong i-markup kasi nga wala kang kapareho na may ganung klaseng brand. Kumbaga, hawak mo yung brand, hawak mo ang presyo. Alright, so ganun lang. Depende lang, pakiramdaman nyo na lang din kasi yan. Pero ako, palagi kong sinasabi na hindi ako nagbabagsak talaga ng presyo, yung sinasabi na habol ko or babaan ko talaga para sa akin pumili. No, kasi I'm confident doon sa yung komportable yung customer bumili sa amin dahil may tiwala sila doon sa produkto at sa recommendation ko as an owner. Thank you very much. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!